Magandang umaga sa ating lahat. We are now in chapter 7 of our subject, focusing in our lesson, Sociological Theories of Crime, Social Reaction Theory. I have decided to record na our lesson kasi sometimes sa LB, no, yung dalawang room na lang yung merong saksakan. Yung isa, isang projector, no, ginagamit for defense, at saka yung isang room minsan nagkakaroon ng conflicts doon sa ibang teachers nyo. So ngayon, I have decided na i-record na natin para din sa mga laging absent, laging di pumapasok, sa mga excuses, para naman yung mga absentero na yan, laging excuse is maintindihan pa rin nila. Okay, malaman pa rin nila yung mga different informations natin regarding this theories na ating i-discuss, no? Okay, let's start now. Okay, with our chapter 7. We are now in our first theory, the so-called labeling theory, or yung tinatawag din natin social reaction theory. It is advocated by Frank Tenenbaum, Edwin Lemert, and Howard Baker. Sabi sa theory na yan, negative label have dramatic influence on the self-image of offenders. Tagging someone negatively most likely to commit crime. This theory postulates that how a person behaves is dependent on society labelsm. Ibig sabihin, class, ng labeling theory, class, ay nakadepende, okay, yung behavior ng isang tao, class, or kung paano mag-behave or kung paano mag-act ang isang individual, okay, nakadepende yan kung paano i-label sila ng ating society. Okay, pag sinabi nating labeling theory kasi, ito yung kung paano mo, okay, kung paano mo i-label, kung paano mo i-tagging, or kung paano mo i-branding or i-identify yung isang individual. Okay? Dahil sa negative tagging na kanyang nakukuha, negative labeling, negative identification, negative branding na kanyang nakukuha sa ating society, class, yun at yun yung nagiging self-image niya, or yun at yun yung nagiging behavior niya or personality niya. Like for example, no, ako lagi akong dumadaan, no, sa aming barangay, no? Pag dumadaan ako doon sa aming barangay, class, tinatawag nila akong magnanakaw. So ibig sabihin, nine-negative label nila or nine-negative tagging nila ako na ako ay isang magnanakaw. Okay, ngayon pagdaan ko sa aming barangay, magnanakaw ang sinasabi sa akin, kahit hindi naman talaga ako magnanakaw. Ang mangyayari dyan, class, okay, yung taong nililabel nila, which is ako yun, okay, ang gagawin ko, class, papanindigan ko yung sinasabi nila sa akin. Okay? Magnanakaw na lang ako kapag, class. So, nasa isip ko kapag, ganyan pala ang tawag nyo sa akin, magnanakaw ako, kahit hindi ako magnanakaw. No, ngayon, papanindigan ko yan, no? Okay, magnanakaw na lang talaga ako, no? Another example, no? Si Mr. Sadn, no? Si Mr. Sadn, no, pag dumadaan sa tindahan ni Aling Abon, no? Okay, maraming nakatambay na chismosa sa harap na tindahan ni Aling Abon, no? Nang nangyari, class, kapag dadaan si Mr. Sadin, tinatawag siya ngayong rapist. Yun yung label niya sa kanya. Or yun yung label nila or yung tagging sa kanya. Rapist ang sinasabi kay Mr. Sadin, kahit si Mr. Sadin ay hindi naman talaga rapist. Ngayon, ang mangyayari, si Mr. Sadin, maproprostate yan, maiinis yan. Ganun ha? Rapist pala ang tawag nyo sa akin, kahit hindi naman ako rapist. Ngayon, ang mangyayari, si Mr. Sadin, mangre-rape na yan. Or papanindigan niya na ngayon yung tawag nila sa kanya na rapist. Si Mr. Sadin, mangre-rape na yan. Yun yung magiging reaction niya doon sa label or yung tag sa kanya. Kaya nga, ang sabi sa labeling theory, ang ibig sabihin yan, I am what you label me. Yan ang tinatawag nating labeling theory na yan. Sumunod, class, is yung sinasabi nating differential oppression theory. Proponents of this theory were John D. Hewitt and Robert Reguli. Okay, kulang ng I, pero Reguli yan.
Crime is a product of the oppression of children by adults, particularly within the context of family. So, ang ibig sabihin ng differential oppression theory na yan, class. Differential oppression theory oppression theory. Ang ibig sabihin yan, na ang delinquency or yung delinquent behavior ng isang bata, class, ay resulta daw yan, class, ng pang-aabuso, pang-mamaltrato, or pang-o-oppress ng mga adult sa mga bata. Okay? Kasi nga, bakit sila minamaltrato? Bakit sila inaabuso? Kasi nga, yung mga bata, class, mahihina pa lang daw sila or sila ay vulnerable and not capable of defending themselves. Ngayon, ang mangyayari dyan, yung bata, class, na laging inaabuso, laging pinapalo, laging inaapi yung bata, class, yung pang-aabuso or pang-mamaltrato sa kanya ay nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa kanyang sarili. At dahil dyan hindi nagkakaroon ng magandang epekto sa kanya, maaaring yun ay mag-lead to delinquent behavior. Okay, itong mga bata, class, na inaabuso dito sa differential oppression theory, class, itong mga bata na yun, class, ay sila ngayon ay nagiging bully sa kanilang eskwelahan. Na kung ano yung nararanasan niya sa mga parents niya na lagi siyang inaabuso, lagi siyang ino-oppress, class, ay ginagawa niya ngayon sa mga kaklase niya. Ang ginagawa niya sa mga kaklase niya, class, ay binubuli siya. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa sa kanya sa kanilang tahanan ay ina-adapt niya at ginagawa niya rin naman sa kapwa niya mga bata. Yun ang tinatawag nating differential oppression theory na yan. Okay? Next, class, we have the broken window theory. The broken windows theory is a criminological theory that states that visible signs of crime, antisocial behavior, and civil order create an urban environment that encourage further crime and disorder, including serious crimes. This theory states that visible signs of disorder and misbehavior leading to serious crimes. Crime in the neighborhood surrounding the broken windows building increases at a rate that approximates that of the window breaking in the building. So, ang sinasabi dito sa broken window theory, class, na kapag yung mga minor signs na mga disorder or ng krimen, class, ay hinahayaan lang, hindi kinokorek or hindi tinatama, class. Okay? Ang mangyayari dyan, class, yung mga minor signs na yun, class, katulad ng broken windows or pagbabandalism, class, kapag hindi yan itinama at hinayaan lang yan, okay, yung mga minor signs of crimes yan, maaring maging major disorder or maaring maging serious crimes na yan. Like for example, nakita mo yung mga bata, binato ngayon yung inyong bintana, yung isang bintana nyo. Pero nakita mo na nga at nakita pa ng mga kapitbahay nyo, ang ginawa nyo ngayon, hindi nyo man lang sila pinagalitan. Hindi nyo man lang sila kinorek. Hinayaan nyo lang sila. Ngayon, ang nasa isip ng mga bata, class, uy, tama lang pala na nabasagin natin yung mga kanilang bintana kasi hindi naman nila kinokorek. Ngayon, yung mga bata, mas lalo nilang babasagin yung bintana nyo. Okay, mas lalo nilang babatuin. Okay, ganoon din sa ating vandalism. Nakita mo na nga yung mga bata, class, nagdo-drawing sila ng mga graffiti or binabandalize nila, class, yung mga pader sa inyong komunidad, hindi mo pa rin tinama, hindi mo pa rin ikinurek, hinayaan mo pa rin sila na gawin. Ngayon, ang nasa isip nila ngayon din, ay okay lang pala na i-vandal natin ito kasi hindi naman tayo ikinukorek eh. So ngayon, yung mga bata, mas lalo pa nilang gagawin yun. Magsalong magbabandalism pa rin sila. No? Ang gusto na sabihin ng broken window theory na kung saan yung mga small problems, kapag hindi yan nasolusyonan or kapag hindi yan na-address, ay maaaring
okay, magtungo yan or mag-lead yan to bigger problems. Ganun ang broken window theory. Isang example pa, class, is yung sa Kara-Cross. Kapag yung mga bata, class, ay nag-engage na sa pagkakara-cross, no? Na-addict na ngayon sila sa pagkakara-cross. Ngunit ang nangyari, wala na sila ngayong pera pang Kara-Cross. Ang mangyayari dyan, class, yung mga bata, class, ay magnanakaw yung mga yun, no? Para lang makakuha ng pera at matustusan yung pagkakara-cross, di ba? Tignan nyo, yung kara-cross, class, minor signs lang yon ng disorder. Okay, nakita minor signs of lang of disorder yun. Pero ang nangyari kasi, inayahan lang natin yung mga bata na ma-addict doon. Kaya ngayon, nung hindi na sila nagkaroon ng pera o nawala na silang pera pang Kara-Cross, sila ngayon ay nag-engage na sa mas malalang krimen or mas seryosong krimen. Yun ang broken window theory, no? Kapag hinayaan mo yung small problems, hindi mo yan sinulusyonan, hindi mo yan in-address, no? It may lead yan, class, into bigger problems. Okay, ganun din. Ganyan ang broken window theory. Sa broken window theory, kapag ang isang lugar, no, yung mga lugar nyo is like maraming visible signs of crime, maraming antisocial, okay, hindi na tinatama, ay ganoon lang, sinahayaan lang, ang maaari niyan, pwede niyang ma-attract yung mga kriminal at doon na sila gumawa ng krimen. Tandaan nyo ang broken window theory na yan. We are now in the conflict perspectives. The first theory here, class, we have the culture deviance theory, also known as the subculture theory. According to this theory, because people in the lower class feel isolated due to extreme deprivation or poverty, they tend to create a subculture within its set of rules and values. This is characterized by deviant behavior which result in criminal behavior among its members. So, ang ibig sabihin ng culture deviance theory, culture within a culture. Ibig sabihin sa isang kultura, class, sa loob nun, meron pang isang culture. Yung tinatawag na subculture. Ngayon, ang sinasabi dito sa culture deviance theory, class, na yung mga lower class or yung mga mahihirap na tao, class, ay hindi nila kayang makipagsabayan sa mga middle class or sa mga mayayaman or sa mga upper class. No, yung mga lower class hindi nila kayang tapatan yung mga behavior, yung mga values ng mga mayayaman or yung mga nasa middle class. Ngayon, ang nangyayari, yung mga lower class natin or yung mga taong mahihirap class ay gumagawa ngayon sila ng culture. Okay? Which is tinatawag nating subculture. Okay? Doon sa subculture na yun, class, is meron sila ngayon sariling kultura, which is either it is against sa culture na meron tayo or tumutugma sa culture na meron tayo. Sa subculture kasi, meron silang sariling kultura, meron silang sariling behavior, meron silang sariling values, norms, and even rules. Minsan dito sa subculture, class, yung ugali nila, yung behavior nila dito, class, ay ugaling hindi maganda. Hindi maganda. Like for example, 'di ba? Sa ating lipunan, meron tayong tinatawag na teenagers. Okay, yung mga teenagers na yan, katulad nyo. Okay, yung mga teenagers na yan ay katulad nyo. Na kung saan kayo ay yung mga normal teenagers. Pero meron kasi mga teenagers na hindi kayang makasabay sa mga normal teenagers or sa mga ibang teenagers. No, hindi nila kayang makisabay sa kanilang ugali, sa kanilang values, o yung mga teenagers na yon. Ngayon, yung mga teenagers na yun, class, ay nag-create sila ng subculture doon sa mga teenagers. No, di ba? Sabi natin may isang mga teenagers. Tapos yung ibang teenagers kasi hindi nila kayang sumabay doon sa mga gusto or sa mga behavior ng mga teenagers, class. Kaya ngayon, yung mga teenagers na yun, class, ay gumagawa sila ng subculture within. Okay, gumagawa sila ng subculture, and dun sa subculture na yun, class, ay mayroon silang mga sariling behavior, norms, rules, and values. At yung subculture ng mga teenagers na yun, class, ay matatawag nating mga gangs, 'di ba? Okay, 'di ba? May mga normal teenager tayo, pero kapag gumawa sila ng subculture doon, class, ang tawag natin is yung
gangs kapag class. Yung mga gangs ng class, yun yung mga bata na hindi kaya makipagsabayan sa mga normal na teenagers. Yung mga bata ng class is meron silang hindi magagandang ugali na kung saan sila mismo minsan yung mga nakakagawa ng krimen. No? Pag tinabi ng culture deviance theory, culture within a culture. Yung mga lower class ay hindi nila kaya makipagsabayan sa mga middle class o upper class. So, ang nangyayari ngayon, yung mga taga lower class ay gumagawa sila ng kanilang sarili nilang kultura or culture at tinatawag nilang subculture. Yon. At yung subculture na yun class ay meron silang mga sariling behavior, values, norms, and even rules kapag class. Yan ang culture deviance theory or subculture theory. Okay, it was advocated by Albert Cohen. Subculture theory by Albert Cohen, he claimed that the lower class cannot socialize effectively as the middle class in what is considered appropriate middle class behavior. Thus, the lower class gathers together to share their common values, forming a subculture that rejects middle class values. Cohen called this process as reaction formation. Katulad ng sinabi natin kanina, okay, yung mga lower class hindi nila kaya makipagsabayan or makipag-socialize sa mga middle class. Hindi nila kayang sabayan yung mga behavior ng mga middle class natin. Kaya ngayon, yung mga lower class, they feel isolated. No? Kaya yung mga lower class na yan, gumagawa sila ngayon ng sarili nilang culture at tinatawag nating subculture yon. Which is, yung mga kultura nila doon, yung mga kultura nila doon, yung mga behaviors, yung mga norms, or yung mga rules nila doon class ay taliwas doon sa mga behavior, culture, or norms ng mga middle class or nung general culture natin. Okay? Yan yung tinatawag nating subculture theory. Next class is yung self-derogation theory. Self-derogation theory predicts that low self-esteem motivates youth to try out delinquent activities that are aimed at restoring self-esteem. Juveniles may become involved in delinquency as a response to negative self-attitude. No, pag dito kasi, yung mga batang bumababa yung level ng kanilang self-confidence or ng kanilang self-esteem class. Okay? Ang dahilan nun kung bakit bumababa kasi yung mga magulang nila class ay sila ay laging inaabuso. Laging hindi pinapakitaan ng maganda. Okay, walang magandang parenting style sa kanila. Hinahayaan lang sila, hindi sila inaalagaan or lagi silang ina-oppress. Okay, minamaltrato. Kaya ngayon yung mga self-esteem ng mga bata class ay bumababa. So dito sa self-derogation theory kasi ang nangyayari dito or sinasuggest dito class na para daw ma-boost ulit or mapataas natin yung self-esteem ng isang bata or yung self-confidence ng isang bata class. Yung bata na yun class ay mag-e-engage daw siya or lalahok siya sa delinquent activities or sa mga maling aktibidades. Okay, na kung saan ang tingin niya daw kasi sa delinquent activities na yun class ay maaaring daw na makatulong yun para maibalik yung kanyang self-esteem or kanyang self-confidence na tinatawag natin. Like for example, si Mr. Pestaño, no? Si Mr. Pestaño, meron siyang gustong babae at gusto niyang ligawan ito. Pero si Mr. Pestaño class, okay, meron siyang mababang level ng self-esteem or mababang level ng confidence. Kaya ngayon si Mr. Pestaño hindi niya kayang sabihin, no? Hindi niya kayang sabihin dun sa babae na gusto niyang ligawan. So ngayon si Mr. Pestaño maghahanap ng paraan ngayon para tumaas yung confidence niya or yung self-esteem niya. Kaya ngayon si Mr. Pestaño, okay, mag-e-engage siya ngayon sa delinquent activities, which is si Mr. Pestaño kahit bata pa lang siya, mag-iinom siya ngayon ng alak. Okay, sa pag-inom niya ng alak kasi, tumataas ngayon yung confidence niya or yung level ng self-esteem niya. Kapag na ganyan ang nangyari, kaya niya nang sabihin sa gusto niyang babae na gusto niyang ligawan ito, no? Ganoon ang self-derogation theory, no? In order to boost or ma-restore
okay, at or manumbalik yung self-confidence or self-esteem ng individual, sila ay gumagamit daw ng delinquent activities, no, para maibalik ito. Yun ang self-derogation theory na yan. The next theory class ay yung tinatawag nating differential opportunity theory. It is the idea that people from low socio-economic backgrounds who have few opportunities for success will use any means at their disposal to achieve success. It was developed by Richard Floward and Lloyd Olin in 1960. States that in all strata of the society share the same success goals, but those in the lower class have limited means of achieving them. People who perceive themselves as failure within conventional community seek alternatives or innovate ways to gain success, no? Pag sinabi natin differential opportunity theory kasi, meron tayong mga tinatawag na social classes sa ating society. Yung mga lower class, middle class, at saka upper class. Yun yung mga social classes natin. Yung mga lower class, upper class, tsaka middle class na yan class, okay, they have the same goal, no? They have the same goal in life. They have the same goal in life, which is to become successful. Okay? Pero ngayon, ang nangyayari kasi, yung distribution ng mga legitimate opportunities or legitimate means para sumakses sa buhay class ay limited lang yung mga nakukuha ng mga lower class, or kokonti lang yung mga opportunities or yung mga means class na naibibigay sa mga lower class kumpara ngayon sa mga middle class at saka upper class. So ngayon, yung mga lower class natin class, okay, na kung saan limited lang or kokonti lang yung mga legitimate opportunities or legitimate means nila para sumakses sa buhay class. No, ang nangyayari kapag yung mga lower class hindi nila naabot yung mga pangarap nila sa buhay ngayon class, yung mga lower class na yun ay maaaring mag-resort sila sa mga illegal means. Ibig sabihin, gumagawa sila ngayon ng krimen para lang sumakses sa buhay. So, okay, kung sana the same lang sana yung natatanggap ng mga lower class at saka upper class na mga resources or mga opportunities para sumakses sa buhay class, sana yung mga lower class na yan class ay hindi na gagawa ng krimen para lang makuha or sumakses sa buhay, no? Okay, tanda na, pag differential opportunity theory, yan lang yung sinasabi na hindi kasi equal yung distribution ng mga opportunities, resources, or legitimate means para sumakses sa buhay. Kokonti ngayon yung mga nakukuha ng mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Kaya ang nangyayari, yung mga mahihirap, dahil kokonti yung mga opportunities or yung mga means nila para sumakses sa buhay class, hindi nila naaabot ngayon yung mga goals or yung mga pangarap nila. So ngayon, ang nangyayari doon class, napipilitan sila ngayon napipilitan sila na gumawa ng krimen or maling bagay class upang sumakses sa buhay or upang maabot nila yung mga pangarap nila sa buhay kapag class. Yun yung tinatawag nating differential opportunity theory. Ngayon, meron na tayong conflict theory according to Karl Marx, no? Okay, it is theory propounded by Karl Marx that claims society in a state of perpetual conflict due to competition for limited resources. According to conflict theory, those with health and power try to hold on to it by any means possible, chiefly by suppressing the poor and the powerless. Now, pag sinabi kasi natin conflict theory according to Karl Marx, sinasabi sa theory na to class, there are social classes in our community. Na kung saan yung mga social classes na ito sila ay nagka-clash, nag-aaway-away, or nagkakaroon ng conflict between them. Sino nga ba itong tinatawag nating mga social classes? Ito yung tinatawag nating proletariat at saka burgis na tinatawag natin, no? Pag sinabi nating proletariat class, ito yung mga working class, ito yung mga manggagawa, ito yung mga mangingisda or yung mga magsasaka, or ito yung masa na tinatawag natin. Pag sinasabi naman nating burgis naman class,
Ang ibig sabihin ng working class, kabaliktaran ng proletariat yan. Ibig sabihin yan yung mga elite. Yan yung mga mayayaman sa ating society. Society kapag class. No? Sinasabi sa theory na ito na ang root cause ng criminality sa ating society class ay yung unequal opportunity. Okay? Unequal opportunity class na nakukuha ng bawat isa, okay, sa atin. Na kung saan yung mga proletariat or yung mga mahihirap class ay kahit anong gawin nila na pagtatrabaho ay hindi sila yumayaman. At yung mga proletariat na yan class ay mas lalo silang humihirap. No, hindi katulad ng mga burgis natin or yung mga mayayaman tao class, okay, na mas lalo silang yumayaman. Yung mga proletariat, yung mga nagtatrabaho, pero yung mga burgis yung mas lalong yumayaman sa buhay. Para bang tatsulok yan na yung nasa tuktok ay yung mga burgis or yung mga mayaman tao at yung nasa baba class ay yung mga proletariat. Okay? Okay, ang ibig sabihin nun class na yung distribution ng yaman sa isang ekonomiya o ng isang bansa class ay hindi pantay sa paghahati-hati para sa mga tao. Na kung saan yung mga mahihirap o yung mga proletariat class ay mas lalo silang lumulubog at yung mga burgis ay mas lalo silang yumayaman, no? Ganoon ang nangyayari. Okay? Ganoon ang nangyayari. Kaya ngayon ay nagkakaroon class ng disparity or discrepancy. At yung disparity or discrepancy ng class na pagkakaiba na tinatawag natin class ay maaaring mag-lead yan sa conflict or pag-aaway ng mga proletariat at burgis, no? Ngayon, dahil nga yung mga proletariat natin class ay lagi silang nagiging mahirap pa or mas lalong umihirap pa yung mga proletariat. Ang nangyayari class, tumataas yung rate ng poverty. So kapag mataas yung rate ng poverty class, yung mga mahirap na tao class ay gagawa sila ngayon ng krimen para lang makasurvive sa buhay. Okay, doon ngayon sila nakakagawa ng krimen. Kasi nga, yung mga proletariat, mas lalo silang humihirap. Mas lalong tumataas yung poverty line. So ang mangyayari yung mga mahirap na tao class, para lang makasurvive sa pang-araw-araw, gumagawa sila ngayon ng krimen. Yun yung tinatawag nating conflict theory by Karl Marx. Next, we have the class conflict theory. It was advocated by Richard Quine and William Chambliss. According to this theory, the fundamental causes of crime are the social economic forces operating with the society. Para lang din sa conflict theory to. Na kung saan dito sa class conflict theory class, ang causes daw ng krimen, okay, or ang dahilan ng paggawa ng krimen ng isang individual class ay hindi daw dahil sa individual behavior or individual characteristics or individual personality ng isang tao. At hindi rin daw class sa pag-fail ng kanilang mga moral values, kundi nagkakaroon daw ng krimen sa ating society class because of the unequal distribution of resources and opportunity in our society. Na kung saan yung mga mahihirap class, okay, mas mababa or limited lang or restricted lang yung mga resources na or opportunity na natatanggap nila kaysa sa mga mayayaman. So ngayon yung mga mahihirap class, mas mababa yung mga resources na natatanggap nila class. Ang nangyayari, yung mga mahihirap class, hindi nila naaabot yung mga pangarap nila or mga goals nila sa buhay. Ngayon, yung mga mahihirap, nakakagawa ngayon ng krimen or gumagamit sila ng mga illegitimate means or illegal na bagay class para sumakses sa buhay. Yan yung class conflict theory na tinatawag natin. Ngayon class, meron din tayong tinatawag na relative deprivation theory. It explains high crime rates in deteriorated inner city areas located near more affluent neighborhood. Crime occurs when the wealthy and poor in close proximity to one another. Pag sinabi nating relative deprivation theory class, nagkakaroon daw na mataas na crime rate
sa isang lugar na kung saan magkalapit lamang yung mga tirahan ng mga mayayaman at saka mahihirap. Dahil ang tingin ng mga mahihirap class ay unfair, unequal, or injustice daw yung kanilang sitwasyon ngayon. Okay? Injustice daw yung sitwasyon nila. Na kung saan ang katanungan nila sa kanilang sarili class, bakit sila mayayaman? Samantalang kami ay mahihirap. Ngayon, kapag ganyan ang naiisip or ganyan yung sentimento ng mga mahihirap class, naglilid yan ngayon to frustration, to anger, and even resentment. And that anger class ay may lead to aggression and violent acts or worst case scenario, pwedeng mag-lead yan to commission of a crime. So ngayon dito sa relative deprivation theory, naisip nila ngayon na ang hirap. Ang isip nila ngayon na unequal. Okay, hindi pantay ang pamumuhay nila sa mga mayayaman. So ngayon itong mga tao dito sa yung mga tao class na mga mahihirap, yung mga mahihirap na yan class ay magnanakaw sila ngayon doon sa mga mayayaman na yun, no? Kasi nga because of their frustration, no, sa sitwasyon nila ay nakakagawa sila ng krimen, which is magnanakaw sila ngayon sa mga mayayaman. Ganoon ang relative deprivation theory. Next is we have the instrumentalist theory. It was propounded by Earl Richard Quine. The basic premise of this theory is state exists as a device for controlling the exploited class, the class that labors for the benefit of the ruling class. Upper class create laws to protect their interest. Ang tinutukoy dito sa theory na ito class, na ang ating state or ang ating gobyerno together with our laws, together with the societal rules class, ay nag-e-exist lamang daw yan class sa kadahilanan na ginagamit ito bilang isang instrumento, no, para protektahan plus yung kagustuhan or interest ng mga mayayaman. At sa theory din na ito class, sinasaad din dyan class na ang mga mayayaman ay gumagawa ng mga batas class at ipinapatupad ito para protektahan din class ang kanilang kayamanan, kapangyarihan at pribilehiyo na kanilang natatamo. Ngayon, paano nakakagawa ng krimen dito? Ang nangyayari kasi, kapag yung mga mahihirap na tao kapag class dito sa instrumentalist theory, is para bang nag-labor strike sila, nag-protest sila sa mga mayayaman, yung mga mayayaman class na yan, ay gagawa sila ng batas ngayon. Okay? Na kung saan yung batas na yun class, criminalize nila yung pagprotesta at pag-labor strike. Doon naman yung time na nakakagawa ng krimen yung isang individual. Kasi nga, ginawan ng mga mayaman ng batas yung pagprotesta at pag-labor strike nila. Na kung saan pag nag-labor strike pa o nagprotesta pa yung mga mahihirap class, ang mangyayari dyan class ay isang krimen na yung nagawa nila kapag class. Yun ang instrumentalist theory na yan. Left realism theory. According to this theory, crime is a function of relative deprivation. Criminals prey on the poor, victimize other people of their own race and kind. It focuses on street crimes like robbery and assault and how we can reduce the amount of street crime that occurs. Pag sinabi nating left realism class, tinutukoy sa theory na ito class na ang krimen class ay hindi lamang nagagawa, okay? Hindi lamang nagagawa ng mga mahihirap na tao. Na kung saan sinasabi dito sa theory na ito na kung saan yung mga mahihirap daw class ay yung mga nagiging biktima ng krimen, no? Pag sabing left realism, yung mga criminal class, they prey
on the poor. Ibig sabihin, binibiktima nila yung kapwa nilang mahihirap, no? Okay? Ginagawa nila ng criminal activities yung kapwa nilang mahirap. Tinatarget nila yung kapwa nilang mahirap. Kasi nga, ang notion dyan, yung mga kapwa nila mahirap class, they are vulnerable and they cannot defend themselves. Okay, ngayon ang nangyayari din sa left realism, parang nagiging double abuse sila. Na kung saan biktima na nga sila ng kapitalismo sa ating lugar, nabibiktima pa sila ng krimen ng katulad nilang mahihirap. No? Pag sinabi nating left realism, criminals prey on the poor. Ibig sabihin, yung mga mahihirap class na kriminal, binibiktima pa nila yung katulad nilang mahihirap din kapag class. Next class, gender and crime, radical feminism. It explains gender bias, violence against women and repression. The capital system creates a patriarchy which oppresses women. View gender inequality as a function of female exploitation by men. Women become commodity worth possessing like land or money. No, pag sinabi nating radical feminist theory class, okay, they are not treating women equally as equal to the men. They perceive women as a thing, isang gamit or bagay ang tingin nila sa babae. Imbes na ang tingin sana nila class ay isang tao. Kaya dati I should say, ang mga babae noon class, parang parausan lang ng mga lalaki. Kasi sa teorya na yan, mas superior ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Diyan sa theory ng class, ang nangyayari dyan class, yung mga babae daw class are not capable of what one man can do. No? Okay, hindi nila nakikita yung mga babae na kayang gawin yung mga nagagawa ng mga lalaki. So, ang sinasabi dyan sa radical feminist theory, no, hindi nila nakikita or hindi nila tinatrato ng tama yung mga babae. They are not treated equally as men. Feminist theory looks at crime from a feminine perspective. The focus is on the three areas of crime and justice: the victimization of women, gender differences in crime, gender justice. The principal goal of most feminist theory is to abolish patriarchy by ensuring women equal opportunity and equal rights. Next is patriarchy. Men's control over women's labor and sexuality. A form of social organization in which a male is the family head and title is traced through the male line. Pag sinabi natin yung patriarchy kasi, yung mga lalaki class, sila yung mga nasusunod. Sila yung mga boss or sila yung mga authority, no, sa ating society. Tandaan na, pag patriarchy, yung mga lalaki, sila yung mga nasusunod, sila yung mga boss or sila yung authority sa ating society, no? Next class ay yung tinatawag nating power control theory. This theory focuses on the parenting style used and how the way boys versus girls are taught to act helps to explain why boys offend more than girls. No? Crime and delinquency rates are a function of two factors: class position and family functions. Okay, pag sabi ng power control theory class, itong theory na to class ay sinasabi dito or tinitignan kung sino sa mga batang babae or batang lalaki class ang mas madali or mas mabilis na maimpluwensyahan ng kriminalidad. Sa theory na ito class, sinasabi dito na mas mabilis daw na maimpluwensyahan ng criminality ang batang lalaki kaysa sa batang babae. Bakit mas mabilis class na maimpluwensyahan ng kriminalidad ang batang lalaki? Because of the parenting style na sinasawag natin. Na kung saan yung parenting style kasi sa mga batang lalaki class is ang nangyayari class sa mga batang lalaki ay mas marami silang kalayaan or freedom at hindi sila kinokontrol ng kanilang mga magulang. Okay? Hindi katulad ng mga babae. Okay, yung mga babae class, konti lang yung mga kalayaan nila or they are controlled pa rin ng kanilang mga magulang.
Yun yung dahilan kung bakit yung mga lalaki daw ay mas mabilis maimpluwensyahan ng kriminalidad class kasi nga mas malaya sila at hindi sila kinokontrol o napagsasabihan na ng kanilang mga magulang. Yun yung tinatawag nating power control theory. Parents' work experience, parenting style, and class position influence the criminality of children. Okay, katulad ng sinabi natin, kapag yung mga magulang mo laging busy, laging nasa trabaho, ang nangyayari diyan wala silang time. Wala na silang time para i-guide, okay? Alagaan, okay? Pangaralan yung mga anak nila. Okay, kaya ngayon yung mga anak nila minsan nagre-rebelde, nagkakaroon ng tampuhan sa mga magulang nila. Parent style, kapag yung parenting mo maluwag ka sa mga anak mo, hinahayaan mo lang yung mga pinaggagawa nila sa buhay, hinahayaan mo lang silang gumala sa kung saan-saan, no? Okay, eventually, yung mga anak mo yan mabilis lang ma-impluwensyahan ng criminality kasi sobrang malaya sila. They have a greater freedom, hindi sila nakokontrol. In paternalistic family, mothers are expected to control behavior of daughters while granting greater freedom to sons. Ibig sabihin yung class, yung mga ating mga ina class, ay they are more strict in terms sa mga anak nilang babae kaysa sa mga anak nilang lalaki. Okay, yung mga anak nilang lalaki kasi they have greater freedom. Malaya yung mga yun. Hindi nila kinokontrol. Pero pag in terms sa kanilang anak ng mga babae class, they are being restricted. They are being limited, no? Okay, limited yung kanilang kalayaan. In egalitarian family, the similarity of daughters and sons, delinquency is greatest. Power control theory implies that girls in higher income family will have higher overall crime rates than girls in families where father is the sole provider. Ang last theory natin dito class ay yung tinatawag nating chivalry hypothesis. The female's criminality was often mass because authorities were reluctant to take action against women. This is known as chivalry hypothesis. The chivalry hypothesis posits that female criminals receive more lenient treatment in the criminal justice system and in news coverage of their crimes than their male counterparts. Chivalry suggests that women who commit crime are awarded more lenient sentences than males who commit crimes. No? Ang ibig sabihin ng chivalry hypothesis class na kung saan kapag ang isang babae kapag nakagawa ng krimen, okay, yung mga nagawa niyang krimen class ay napagtatakpan. Kung ngayon, yung mga ating authorities class, they are resistant na arestuhin itong mga babaeng nakagawa ng krimen. Kasi nga, yung traditional views nila sa mga babae class, they are innocent. At yung mga pagbabae daw class, they are not capable of committing a crime. They are fragile and in need of protection and care. Yun kasi yung tingin nila sa mga babae. Kaya minsan, yung mga ating kapulisan or yung mga authorities, they are resistant or reluctant na arestuhin sila. Okay, dito sa chivalry hypothesis din, okay, pag ang babae nakagawa ng krimen class, ang nangyayari dyan is yung mga punishment, okay, na ibinibigay sa kanila class ay mas maluwag or hindi stricto yung mga punishment na ibinibigay sa kanila. Okay, hindi katulad ng mga lalaki, kapag lalaki ang nakakagawa ng krimen, stricto yung mga sentences or mga punishment na ibinibigay sa mga lalaki. Pero pag babae, okay, yung mga punishment or yung mga sentence na ibinibigay sila is maluluwag or hindi strict or lenient yung mga sentences or punishment na ibinibigay sila. At kapag ang babae naman daw class ay nakagawa pa rin ng krimen, okay, hindi katulad sa mga lalaki ang pagtrato sa kanila. Okay, yung pagtrato sa kanila class hindi strict, kundi maluwag yung treatment sa kanila. Okay? Kasi ang tingin nila, ang mga babae daw ay in need of care and protection or in need of rehabilitation and reformation daw. Yun ang sinasabi ng chivalry hypothesis, no? Pag sinabi natin chivalry hypothesis, pag ang babae ay nakakagawa ng krimen, ang nangyayari lagi is napagtatakpan daw or namamas daw yung mga krimen na nagagawa nila kaya hindi inaaresto ng mga ng mga ating kapulisan. Kasi nga ang tingin daw sa mga babae class kasi they are innocent and they are not capable of committing crime.
and they are fragile or they are in need of care and protection. Kaya ngayon, yung mga authorities ay nag-aalanganin kung aarestuin pa sila o hindi. Kasi yun yung traditional views natin sa mga babae. Kaya ngayon, minsan nagugulat yung mga authorities natin, bakit ang babae ay nakakagawa ng krimen? Kasi ang asa isip natin, pag babae class, they are not capable of committing crime. Kaya ngayon, napagtatakpan natin o napapagtakpan minsan ang kanilang nagagawa ng krimen at hindi sila naaaresto kapag class. Yan yung tinatawag nating Chivalry hypothesis. Other sociological causes of crime, we have the lack of parental guidance, broken homes, influence of mass media, peer pressure, and etc. And the end. Thank you for listening. I hope you learned something from our discussion. Goodbye.